So, 4 na linggo akong nagliban sa pulpitong ito. At ang pakiramdam ko ngayon ay excited, mangangaral na naman ako. Pero may pangamba ako, baka hindi ako makapangaral na matino. Sinabi ko kay Pastor Ace, wag mo muna akong bigyan ng trabaho. Mag-uumpisa ako ng trabaho ko sa linggo ng aking pastoral duties. Kaya ngayon ang araw ng simula ng muli kong pagtatrabaho bilang isang pastor. 3 araw actually kaming wala sa bahay dahil sa birthday ni Monique, nag-celebrate kami. Hindi pa kami nakakauwi hanggang ngayon. Hindi ko alam kung nandoon pa ba yung bahay namin sa loob ng 3 araw. Kaya dumiretso kami dito, kaya ganito ang bihis ko ngayon. Pero welcome back sa akin mga kapatid. Nice to see you all again. Actually, nung ako ay nag-iisip ng ipapangaral ko para sa umagang ito, tila nakalimutan ko na kung anong serye ng sermon ang aking ginagawa tuwing umaga sa Tagalog service. Kanya, bumalik ako sa mga notes ko at aking napagtanto na meron akong naiwang unfinished business sa sulat ni Pablo kay Titus. At muli kong binalik tanawin at tinanaw ang mga bagay na natalakay na doon sa aklat ni Titus. Ang dahilan kung bakit ako nag-series sa aklat na ito ay dahil tayo ay nagko-consider ng isang karagdagang pastor sa ating iglesia upang makatulong sa ating pagsisiyasat sa ating kandidato sa eldership. At nakita ko ang aking sarili na tila mahirap na muli kong balikan ang Titus dahil ang huli kong sermon sa Titus ay noong pang Pebrero. Kanya, kailangan ko ngayon ibalik sa inyong mga memorya ang ilan sa mga natalakay na natin upang maunawaan natin ang ating pag-aaralan sa umagang ito. Ngayon, alam natin ang background nitong sulat na ito ni Pablo kay Titus. Ito ay kanyang isinulat nung kanyang ika-4 na missionary journey. At nakikita natin na si Pablo at si Titus, magkasama silang pumunta sa island ng Crete. At doon ay naitindig nila sa providensya ng Diyos ang ilang mga komunidad na nagsisimula na nagtitipon bilang isang iglesia. Yun po ang kalalagayan doon. Iniwan ni Pablo si Titus dito sa Creta at siya ay mula sa Macedonia, sinulatan niya si Titus. Ang sitwasyon ay dahil kinakailangan ng mga elders ng mga iglesyang naitindig doon sa Creta, kanya nga sinulatan niya si Titus na magtalaga ng mga elders sa mga iglesia na kanilang mga naitindig. Kanya makikita natin dito na inutusan ni Pablo si Titus na maingat na pumili ng mga elders sa mga iglesia at dahil dito, ibinigay niya yung mga qualifications ng isang kandidato para sa mga eldership na binanggit niya doon sa Kapitulo 1. At pinakita dito na nakasentro sa trabaho, sa duties ng elders, ay yung karakter niya ay dapat magkaroon ng pagpasa sa kanyang karakter bilang isang pastor at gayon din sa kanyang kakayahan tungkol sa pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos. Kanya dito ang aklat na ito ni Titus, ang pangunahing tema niya ay ang tungkol sa katungkulan at mga responsibilidad ng mga elders sa loob ng iglesia na nakasentro sa pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos sa iglesia. Now, ang dahilan
kung bakit kinakailangang magtalaga ng mga elders sa iglesia dito sa Creta, ay makikita natin dahil sa presensya ng mga false teachers sa mga iglesia sa Creta na pinangungunahan ng tinatawag na mga Judaizers, na sila ay ina-upset ang pananampalataya ng mga mananampalataya doon at ang mga sambahayan ay natatangay sa kanilang mga maling pagtuturo. Ipinakita sa Kapitulo 1 ni Apostol Pablo kay Tito ang karakter nitong mga false teachers na ito na salungat sa karakter na nararapat sa mga elders ng iglesia. Sila ay nagtuturo ng mga false teachings, mga doktrinang hindi ayon sa salita ng Diyos na nagdudulot ng mga mali at likong pamumuhay. Kaya nga doon sa verse 16 ay makikita natin na ng chapter 1, sinasabi doon, they profess to know God, but they deny Him by their works. They are detestable, disobedient, unfit for any good work. Ganun yung katangian ng mga false teachers. Kanya, ang mga elders ay kailangan sa mga iglesia upang protektahan ang iglesia mula dito sa mga bulaang tagapagturo at mula sa pamumuhay na liko, hindi ayon sa salita ng Diyos. Yun po yung makikita natin. Ngayon, yung huling sermon na ating tinalakay noong Pebrero ay doon na sa Kapitulo 2. At dito, sa Kapitulo 2, ay natutunghayan natin dito ang general, pangkalahatang utos ni Pablo kay Timoteo na siya ay magturo ng sound doctrine for sound living. Yun yung makikita natin na gustong ituro ni Pablo kay Tito. Sinimulan niya ang kanyang sulat doon sa Kapitulo 2 sa versikulo 1, ngunit ikaw naman, ito yung mga bulaang mga tagapagturo. Ganito ang kanilang uri ng pamumuhay. Ngunit ikaw, Tito, at lahat ng mga elders, iba kayo sa kanila. Kayo ay hindi dapat maging kagaya nila. Ikaw naman, yung makikita natin dito. Iba ang mga elders ng iglesia. At ang kanilang itinuturo ay pawang salita lamang ng Diyos na nagdudulot ng tuwid at banal na pamumuhay. Papansinin natin nung nakaraan, ating nakita na sa utos na ito ni Pablo kay Titus, ay sinabi niya dito, magturo ka ng mga sound doctrine, ng mga malulusog, ika nga, ng mga doktrina o mga katuruan. Ang ginamit na salita doon ay yung ordinaryong pakikipag-usap ng elders sa mga miyembro sa loob ng iglesia. Yung hindi ginamit yung salitang preaching and teaching in an official and formal way. Ngunit ipinakikita dito ni Apostol Pablo na tungkulin ng elders sa pulpito at sa labas ng pulpito na kanyang ituro ang salita ng Diyos at tanging salita lamang ng Diyos upang magdulot ng pamumuhay na naaayon sa salita ng Diyos. At yan ang makikita natin. Kumbaga, sinasabi dito ni Apostol Pablo kay Tito bilang elder. At yung mga elder na iyong itatalaga, ito yung kanilang tuloy-tuloy na tungkulin at hindi matatapos na tungkulin, kanilang ituturo ng matapat ang salita ng Diyos upang magdulot ng tamang pamumuhay ayon sa salita ng Diyos. Kaya nga yung titulo ng ating serye sa Kapitulo 2 ay yung tinatawag na Biblical Living. Pamumuhay ayon sa Biblia. Ang prinsipyong nakita natin
Sa salitang mga bagay na angkop sa mahusay na aral, ang prinsipyo, yung tamang doktrina ay nagdudulot ng tamang pamumuhay. Mahusay na aral ay lumilika ng mahusay na pamumuhay. Ito ang primary duties ng mga elders. Mula sa pulpito at sa labas ng pulpito, kailangan niyang magturo ng sound doctrine. Yung ginamit na salitang sound doctrine ay yung itinuturo sa Sunday School ni Brother Andrew. Systematic theology. Yung sound doctrine ng salita ng Diyos. Yung mga doktrina na nasa salita ng Diyos na kinakailangang ituro sa mga mananampalataya. Yun po yung makikita natin dito. Kanya, bilang mga elders, ito ang isang katungkulan na hindi dapat tayo tumalikod, na hindi dapat tayo lumihis, na wala tayong ibang ituturo kung hindi ang sound doctrine, ang mga doktrina ng salita ng Diyos na nagdudulot ng tamang pamumuhay sa mga mananampalataya. At kanya may katungkulan tayong lahat, mga kapatid. Kinakailangan nating lahat na magsikap na lumago sa ating pagkaalam, pagkaunawa ng salita ng Diyos, sapagkat iyan ang paraan upang tayo rin ay matutong mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Hindi tayo pwedeng mamuhay ng tinatawag na biblical living kung salat tayo sa kaalaman sa salita ng Diyos. Anong iyong ipamumuhay kung walang salita ng Diyos na mayaman sa iyong puso, sa iyong kaisipan? Kaya tungkulin nating lahat na lumago sa kaalaman ng salita ng Diyos sapagkat yaan ang magtutulak, ang magsasanhi ng tama at banal na pamumuhay na naayon sa salita ng Diyos. Yan po ang maliwanag na nakita natin. Tayong mga mananampalataya, lalo na mga Reformed Baptist, hindi dapat tayo katulad ng caricature. Malaki ang ulo, maliit ang katawan. Hindi pwede. Puro kaalaman, pero wala sa buhay. Dapat tamang sukat. Merong kaalaman, malusog na pangangatawan. Yan po ang nararapat nating bigyan ng tunay na tuon sa ating pamumuhay. May dalawang bagay kung bakit kinakailangan na ang mananampalataya ay matutong mamuhay ay ayon sa salita ng Diyos. At may kinalaman ito sa ating patotoo, mga kapatid. Tinignan natin ng verse 6. Ang biblical na pamumuhay ay nagbabantay, nag-iingat ito sa integridad ng salita ng Diyos. Ang sinabi doon, upang wag lapastanganin ang salita ng Diyos. Kailangan tayong mamuhay ayon sa Biblia upang ang mga tao na nakakakita, nakasasaksi ng ating pamumuhay ay hindi nila lapastanganin ang salita ng Diyos. Anong sasabihin ng mga tao? Kung hindi tayo namumuhay ayon sa salita ng Diyos, ang sasabihin nila, ang salita ng Diyos na kanilang pinangahawakan ay wala palang kapangyarihang baguhin ang kanilang buhay. Useless ang salita sapagkat walang kapangyarihang magbago sa kanila. Yun ang isang dahilan upang hindi mayurakan ang mismong salita ng Diyos. Yung pangalawa, ang sinabi sa versikulo 10, na sinabi, upang sa lahat ng mga bagay ay mapalamutian nila ang aral ng Diyos na ating tagapagligtas, upang palamutian, upang pagandahin ang salita ng Diyos ng kaligtasan sa mga tao, to adorn the Word of God, the gospel of our Lord Jesus Christ before the world. Kaya napakahalagang sinabi dito, ang aral ng Diyos ng ating tagapagligtas. Mga kapatid, maliwanag sa atin dito na ang pamumuhay ng naayon sa Biblia,
Pinapalamutian nito ang ebanghelyo ng ating kaligtasan. Ang mga tao na nakakakita sa atin, ang mga tao na nakakakilala sa atin, kapag nakikita nila ang ating buhay na angkop sa salita, magiging attractive sa kanila ang ebanghelyo ng kaligtasan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung mensahe natin, ang haba ng introduction ko, ang mensahe natin sa mga talatang ito, pareho din nung nakaraan. Ang mga mananampalataya ay nakikilala sa pamamaraan ng kanilang pamumuhay, at ang pamumuhay na yan ay ang pamumuhay ayon sa Biblia. Yan ang kalooban ng Diyos sa bawat mananampalataya at sa iglesia. At iyan ang pinakamainam na mensahe ng Ebanghelyo ni Kristo para sa mga di mananampalataya. Believers are distinguished by their way of life, and that life is living biblically. It is God's will for every believer and the church, and it is the best message for the gospel of our Lord Jesus Christ. Ngayon, pagkatapos ng kanyang pangkalahatang utos o instruction kay Tito sa verse 1 ng chapter 2, ngayon, tignan natin yung mga partikular na mga pagtuturo o mga utos ni Pablo para sa bawat membro ng iglesia. Tignan natin itong mga specific instructions na ito. Yan ay matatagpuan sa verse 2 hanggang verse 10. Now, maliwanag na ating pansinin dito, si Tito na nagre-representa ng lahat ng mga elders sa iglesia, una sa lahat, dapat silang maging halimbawa ng biblical living, ng pamumuhay ayon sa salita ng Diyos. Ang mga elders, hindi sila nagtuturo at nangangaral ng hindi totoo sa kanilang buhay. Yun yung makikita natin. Kailangan muna niyang suriin ang kanyang sarili bago niya ipangaral itong salita ng Diyos na dapat umangkop ang buhay ng mga tao dito. Kailangan muna sa kanyang sarili ay makita yan. Maliwanag yan ang sinabi ni Pablo sa verse 7 and 8. At sinabi doon sa verse 7 and 8, sabi ni Pablo kay Tito, sa lahat ng mga bagay ay ipakita mo ang iyong sarili na isang uliran sa mabubuting gawa. Example, model, yan ang makikita natin. At sa iyong pagtuturo ay magpakita ka ng katapatan, pagiging kagalang-galang, wastong pananalita na hindi mapipintasan upang ang kalaban ay mapahiya na walang anumang masamang masasabi tungkol sa atin. Hindi pwedeng ang isang elder ay self-righteous, pointing his fingers on the members, when in fact he should be pointing 4 fingers to himself. Hindi pwedeng magturo siya. Kailangan muna niyang tignan ang kanyang sarili. At ito ang nakalulungkot sa panahon natin. Lalo na sa mga Reformed Baptist Circle. Mga pastor na nagdala ng kahihiyan sa ating Panginoon, sa kanyang salita at sa Ebanghelyo. Ang pinakahuli na naging isang malaking katisuran sa Reformed Baptist Circle ay itong si Jos Buice, B-U-I-C-E. Si Jos Buice ay isang Reformed Baptist pastor. Siya po ang founder and president nitong tinatawag na G3 Ministries na pupuntahan ni Deacon Joe na na-cancel na. Mukhang hindi siya makakarating sa US dahil doon. Siya ay natagpuan na nagsisinungaling at nag-i-slander ng mga kasama niyang mga pastor sa G3. At na-discover yan dahil siya'y lumikha ng isang Facebook account upang magkalat ng mga kasinungalingan sa kasama niya mga lingkod.
Isang kasalanan, isang malaking iskandalo ang kanyang ginawa, kaya siya'y itiniwalag ng kanyang iglesia bilang pastor at itiniwalag dito sa G3 conferences, itong Reformed Baptist conferences na ito. At yan ay kahihiyan talaga na makikita natin. Kaya ang babala na maliwanag sa lahat ng mga elders, lalo na sa mga Reformed Baptist elders, kailangan nating seryosohin. Kailangan tayo maging maingat na magbantay sa ating sarili, una sa lahat, upang ang ating kawan na binabantayan ay hindi maging biktima ng ating pagbagsak. Maliwanag yan, sinabi ni Apostol Pablo sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 20, versikulo 28. Ito yung kanyang utos sa mga elders sa Efeso nang siya'y aalis na. At sinabi niya sa kanila, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Sa kanila'y inilagay kayo ng Espiritu Santo sa mga tagapangasiwa upang pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Tignan ninyo, hindi sinabi dito, una sa lahat, ingatan mo ang buong kawan, tapos na. Hindi. Ang inuna, ingatan ninyo ang inyong mga sarili bilang elders bago nyo ingatan ang buong kawan. Sapagkat pag kayo ang bumagsak, anong mangyayari sa inyong kawan? Yun yung maliwanag na nakikita natin, mga kapatid. Ngayon, yun ang dapat na halimbawa ni Tito bilang elder na una sa lahat, maging halimbawa siya ng biblical living sa kongregasyon upang kanyang mahikayat sila na mamuhay din ayon sa salita ng Diyos. Pansinin ninyo ngayon dito sa versikulo 2, kumbaga ito yung spotlight. From Titus, inilipat yung spotlight sa mga miyembro ng iglesia. Different groups sa loob ng iglesia. Age bracket ng seniors, older men, older women, younger men, at yung mga lingkod, mga trabahador, yun yung makikita natin, no? Itong spotlight na ito ay it serves as an illumination sa mga mananampalataya na dapat silang mag-conform. Kumbaga, ang ginagawa dito ni Pablo, in-spotlight niya ang mga katangian na dapat na meron ang mga miyembro ng iglesia. At kapag itinabi mo ang isang mananampalataya dito sa mga naka-spotlight na katangian, kailangan umangkop siya doon. Kailangan lumapit siya ng kapareho sa mga descriptions na ipinapakita dito ni Pablo sa iba't ibang grupo sa loob ng iglesia. Sa madalit salita, itong mga katangiang binabanggit dito ni Apostol Pablo, hindi po ito natural Hindi ito likas sa atin, mga kapatid. Ang ibig sabihin nito lamang, dahil kay Kristo sa kanyang biyaya at sa pagkilos ng banal na Espiritu, kanya lamang tayo nakukonform, nalalapit tayo doon sa mga katangiang naka-spotlight. Sinisigurado ko sa inyo, kapag inilagay natin ang ating sarili sa tabi ng mga katangiang ito, masasabi nating bagsak lahat tayo, mga kapatid. Malayo tayo. Pero ang layunin ni Pablo ay hindi tayo ma-prostrate. Ang layunin ni Pablo ay lalo tayong magsikap sa ating sanctification. Lalo tayong umangkop sa mga katangian na ito sa biyaya ng Diyos at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Gusto ko rin magbigay ng clarification dito.
Hindi ginagawa ni Apostol Pablo rito yung mga katangiang ito exclusive lang para sa older men, older women, sa younger men, o sa mga slaves. Hindi po niya ginagawa yun, hindi siya nagko-compartmentalize ng karakteristik na exclusive para sa isang grupo. Ang makikita natin dito na ang lahat ng mga katangian, description ng katangian dito, dapat totoo sa lahat sa atin ito. Maging matanda kang lalaki, matanda kang babae, batang babae, kung ano man ang iyong trabahong ginagawa, ito yung mga katangian, dapat totoo sa ating lahat. Hindi sinasabi ni Pablo, ito lang ang para sa matanda na lalaki, ito yung para sa matandang babae, para sa batang lalaki, para sa batang babae. Lahat ng katangiang ito ay dapat nakikita sa lahat para sa atin. Alam ninyo, yung batang lalaki at babae, paglipas ng panahon, sila na yung matandang lalaki at matandang babae. Sisiguraduhin ko sa inyo yun, hindi kayo mabibigo. Alam naman ninyo, bumisita ako kasama ko si Ate Becca sa aking pinakamatandang kapatid na babae sa Canada na terminal illness siya. Pero isang magandang bagay, bagamat hirap na hirap siya, ay yung aming presensya ay sumisigla siya at nakikinig siya pagka naipapaliwanag sa kanya ang salita ng Diyos. Kasama ko doon yung mga kapatid ko galing ng Toronto, galing ng Quebec. Doon kami nag-converge para bisitahin ang aking kapatid. Nakatira kami doon sa pinakabata, nando doon sa Surrey, British Columbia. Malaki yung bahay niya, kaya nandun lahat kami. At kapag kami ay kumakain, alam ninyo, nagtitinginan kami. Lahat kami ay above 60 na. Ito yung mga, we were no longer the siblings when we were still young. Parang kung kukunan mo ng picture, pwede naming ilagay yung picture, mga 30 taon na ang nakaraan, at ikukumpara namin sa parehong picture na ngayon kaming lahat ay mga seniors na. Anong gusto ko ipakita sa inyo? The young men, the young women will be the older men and the older women. That is not irreversible. Kaya pagka nag-uusap kami, we can only admit the fact that we are closer to the grave, but also closer to glory. Ngayon, hindi ko alam kung nagkamali ako doon sa kapatid kong babae na may terminal illness. Binuksan ko sa kanya Ecclesiastes 12. Kasi ang Ecclesiastes 12, ipinakikita doon, remember your Creator in the days of your youth. Sapagkat darating ang panahon, tatanda ka. At yung kabataan na ini-enjoy mo, mawawala na. Umiyak siya ng umiyak. Hindi niya pa matanggap na nasa dulo na siya ng kanyang buhay. At 74, umiyak siya ng umiyak talaga. Pero binuksan ko niya na si Jesus ay the same yesterday, today, and forever. We can always trust our lives, both here and eternity, to this wonderful Savior. Napakaganda na ating tignan iyong bagay na yon. Kanya, mga kapatid, mag-umpisa tayo sa grupo ng mga seniors, sa grupo ng mga matatanda, mga kapwa ko, mga tinatawag na older men sa loob ng iglesia. Now, next Sunday, I think next Sunday si Pastor Noel. The following Sunday, ay tatalakayin natin yung ibang age group ng mga mas bata. Alam niyo sa society natin ngayon, yung mga seniors, nire-regard yan as parang excess baggage na ng society ang mga seniors. Alam niyo, medyo spectacles na ng uselessness ang mga seniors.
Kanya nga parang unwanted nila na sila sa society. Alam nyo sa Japan, ang pinaka-highest rate ng suicide nila, seniors. Kasi yung mga seniors sa Japan, pakiramdam nila, wala na silang silbi, wala na silang gamit sa society. Kaya nagpapakamatay na lamang sila. Kaya ang ginawa ng gobyerno ng Japan, yung matatanda nila, in-employ nila. Kaya magugulat ka pagdating mo sa airport ng Japan, may mga matatandang nagpupush ng cart, nagtatrabaho. Sa mga kainan, naguhugas ng pinggan, nagliligpit ng mga pinggan. Kailangan nilang maramdaman pa rin na sila useful sa society. Na kaya pa rin nilang mamuhay ng normal na pamumuhay. Yun yung nakalulungkot na ang tingin sa mga seniors ay wala na yan, palipas na yan, wala na yan. Hindi na masyadong, pabigat na yan pabigat na. Ang Biblia, hindi po ganun ang tingin sa mga tumatanda. Maliwanag po na makikita natin sa Biblia, far from being useless and unwanted. Inire-regard ng Biblia ang mga elders, ang mga seniors, as valuable to society. Sila ang foundation ng wisdom. Yun yung makikita natin sa Biblia. Sinabi ni Job 12:12, ang matatanda ay may taglay na karunungan. Pinalawak ang unawa sa haba ng karanasan. Naiintindihan ninyo, ang haba ng karanasan ng mga matatanda na, hindi mo maipagpapalit yun. At yun ay nagdadala ng karunungan sa kanila. Sinabi ni Isaiah 46 verse 4, ganito ang tingin ng Panginoon sa mga matatanda. Ako ang iyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok. At kayo'y tumanda, kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin kong kayo'y iligtas at tulungan hanggang sa inyong pagtanda. Napakahalaga sa mata ng Diyos ang mga matatanda. Kaya sinabi sa Proverbs 17:6, ang mga anak ay putong ng mga matatandang tao. At ang kalwalatian ng mga anak ay ang kanilang mga magulang na matatanda. The glory of children are their parents who are old. Hindi pwede silang baliwalain. Sapagkat one day, tayo ang nandoon sa end of the line. Kaya mga kapatid, sa loob ng iglesia, magkaroon tayo ng mahalagang pagtanaw sa kahalagahan ng mga older men and older women sa church. Mag-focus muna tayo dito sa older men. Sinabi sa atin, ang matatandang lalaki ay dapat maging mapagpigil sa sarili, kagalang-galang, matino, malakas sa pananampalataya, sa pag-ibig at sa pagtitiis. Yung ginamit na matatanda, yung ginagamit na presbyteros, ito rin yung salita para sa official na opisina ng mga elders, presbyteros. Pero dito, ginagamit ang salitang ito ni Pablo kay Tito na nagpapatungkol doon sa literal na mga older people, older men sa church. Nung New Testament times, alam ninyo, 50 and above are considered older men or older women. 50 plus and above. Ngayon, medyo nag-improve. 60. Sa Canada, 70 ang seniors. 65 mandatory. Pero kung ikaw ay 50 and above na, consider mo na yung sarili mo. Older men, older women na tayong lahat sa mga bagay na yan. Ngayon, maaaring ito na yung mga taong puti na ang buhok, o baka wala ng buhok. Tumawa naman kayong konti.
Kagaya ko, nawawala na yung buhok ko. Sinabi, maging mapagpigil sa sarili, kagalang-galang, matino. Ang taas, hindi ba mga kapatid kong mga older men? Mapagpigil sa sarili, kagalang-galang, matino. Sinasabi ni Pablo para dito, Tito, ito ang iyong gawin sa mga older men. Sila ay kumilos bilang mga older men sa komunidad ng iglesia. Marami na silang karanasan sa kanilang buhay. Nararapat na sila na ay nag-increase o nag-gain na ng maraming karunungan kung paano nila maikokontrol ang kanilang mga sarili. Dapat nandun na sila sa estadong mapagpigil na sila sa kanilang mga sarili. Di ba alam natin, kapag yung matatanda umaasal parang bata, ano sinasabi natin? Ay wala nang kinatandaan itong taong ito. Kasi asal niya bata pa din. Eh, hindi naman, minsan, medyo young at heart is not the issue. Pwede ka naman maging young at heart, maski matanda ka na eh. Pero kung mag-asal bata ka, matanda ka na, medyo may problema sa bagay na yon. Ang matatanda, dapat matino siya sa kanyang pag-iisip na. Ang ginamit na salita dito ay yung kabaliktaran ng taong nalululong sa alak. Ang taong nalululong sa alak, nawawalan na siya ng kontrol sa kanyang isip at sa sarili. Kontrolado na siya ng espiritu ng alak. Kaya sinasabi dito, maging mapagpigil. Wala dapat sa isang tumanda na, wala dapat na nagkokontrol sa kanya ng labis-labis. Maging alkohol man yan, maging anumang bisyo, o maging ambisyon, o maging pera, o maging anumang bagay sa mundong ito. Ang isang matanda, hindi na dapat siya kontrolado ng labis-labis sa mga bagay ng mundo. Maliwanag na ang kanyang isip sa mga layunin niya. Dapat na-outgrow na niya yung kanyang pagiging reckless ng kabataan. Hindi na siya pabasta-basta, bahala na, gagawin ko to. Hindi na siya gano'n. Natutuhan niya na hindi na siya maging impulsive. Alam natin si Apostol Pedro, nung una, siya ay isang impetus, impulsive, disciple, pabigla-bigla. Natuto siya. Naging mature siya nung siya ay tumanda na. Yan ang mababasa natin sa kanyang mga sulat. Kanya mga kapatid, tignan nating mabuti na ang mga older men, kailangan meron na siyang mastery sa kanyang sarili. Kaya niya nang kontrolin ang kanyang sarili sa mga labis-labis na bagay sa mundong ito. Sinabi ni Chrysostom, there are some failings which age has, that use has not. So merong mga kakulangan ang mga matatanda na wala ang kabataan eh. Sinabi niya ang dahilan. Sinabi niya, some indeed, it has common with youth. But in addition, yung matatanda mabagal na kasi. Yung matatanda medyo nangingimi na sa kanya mga gustong gawin. Makakalimutin na siya. Irritable, insensible na ang mga tumatanda. Napapansin na ba niyo yan sa matatanda? Ganun na sila eh. Dahil sa kanilang edad. Minsan, tinitignan ko yung sarili ko, ganun na rin ako siguro. No? Habang yan ay totoo, anong sinasabi ni Apostol Pablo? Hindi dapat. Ang Kristiyanong tumanda, hindi dapat siya nawawalan ng kanyang pagpipigil sa kanyang sarili. Dapat matino pa rin ang kanyang pag-iisip. Yun yung makikita natin dito. Kaya sinabi niya, maging temperate, maging mapagpigil, maging matino kayo sa inyong pag-iisip. Huwag niyong hayaan na ang inyong katandaan
ay ma-overcome ng inyong pagiging irritable, pagiging slow na, pagiging insensitive na. Hindi dapat ganun. At sinabi ni Pablo dito, ang kaakibat na mapagpigil at matinong pag-iisip ay ang maging kagalang-galang. Alam ninyo, kapag ka ikaw sa iyong katandaan, wala kang pagpipigil sa iyong sarili, hindi matinong iyong pag-iisip, ang hirap kang galangin ng mga kabataan. Hindi nila mapagkatiwalaan ang iyong mga desisyon. Hindi nila mailagak sa iyo ang kanilang tiwala dahil ikaw ay isang taong walang pagpipigil, walang matinong desisyon sa iyong pag-iisip, sa iyong buhay. Kanya kaakibat dito na dapat maging kagalang-galang ka sapagkat ang merong pagpipigil at matinong pag-iisip, ito yung nagdudulot ng kagalang-galang na katangian sa iba. Yan ang makikita natin. Kaya nga, dapat sikapin ng mga older men na kanyang iangkop ang kanyang sariling buhay sa bagay na ito. Mapagpigil sa sarili, kagalang-galang at matino. Ngunit, meron pa siyang binanggit dito, yung triad virtues. Dapat ang mga older men malakas sa pananampalataya, sa pag-ibig, at sa pagtitiis, sound in faith, in love, and steadfastness. Dapat lumago na sila sa mga triad virtues na ito. Dahil sa kanilang karanasan, dahil sa edad, ang isang Kristiyanong matanda na o nagkaedad na, dapat talagang ini-exemplify niya, inahalimbawa niya ang ganitong mga virtue sa kanilang buhay. Unahin natin, malakas sa pananampalataya. Hindi lang basta pananampalataya, kundi malakas sa pananampalataya. You can have a lot of faith, but not strong faith. Pero sinabi dito, malakas na pananampalataya, strong faith. Ito'y objective faith and subjective faith. Yung karanasan na makikita natin, yung years ng pagiging acquainted mo sa salita ng Diyos. Yung pananampalataya mo, yung pagkakilala mo sa Diyos, sa salita niya, dapat malawak na. Ilang taong ka ng Kristiyano, matanda ka na, dapat mayaman ka na sa salita ng Diyos. At dahil mayaman ka na sa salita ng Diyos, ay dapat mayaman na rin ang iyong pagtitiwala sa Kanya. Yun yung makikita natin, strong in faith. Kaya nga hindi pa huli ang lahat para sa ating mga seniors. Don't neglect God's Word in your lives. Maging sa church. Maging aktibo ka sa pakikinig. Maging aktibo ka upang maipamuhay mo ang Kanyang salita. Sa iyong personal na pag-aaral, meditation, pagbulay-bulay, kailangan mong sikapin yan, makita yan, upang ikaw ay masabing tumanda na merong malakas na pananampalataya. Ang hirap isipin ng isang tumanda ng mananampalataya, 30, 40 taon na siyang mananampalataya, pero mahina pa rin ang pananampalataya. Hindi ba iyon ay hindi tugma? Kanya nga ang isang tumandang lalaking Kristiyano, kailangan malakas na ang kanyang pananampalataya. Mga kapatid kong seniors, dapat natin pagsikapan yan, bagay na yan. In love. Yan ang pangalawang virtue na dapat ang mga matatandang lalaki ay mayaman na sa pagmamahal. Maraming paraan para maipakita ang pagmamahal. Nabalitaan ko parang yung mga lalaki, tinalakay yata nila yung love languages. No? Pero alam ninyo, walang amount. There is no greater way to show our love, but in a concrete action love. Hindi ito basta lang thoughts of love, words of love. Love in the Bible is something that we show in action.
Yan yung dapat na nakikita na sa mga tumanda na sa pananampalataya, na kanilang naipapakita ang kanilang pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa, ang kanilang sarili na handang magbigay, magsakripisyo dahil sa kanilang pagmamahal. Sa kanilang paglilingkod, dapat evident na sa kanilang edad yan. Kaya nga sinabi ni Apostol Juan, sa 1 John 3:16 and 18, "By this we know love, that He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brothers. But if anyone has the world's goods, and sees his brother in need, yet closes his heart against him, how does God's love abide in him? Little children, let us not love in word or talk, but in deed and in truth." Mga kapatid kong seniors, yung pagmamahal natin ay dapat nakikita na yan sa ating pamumuhay, sa ating mga ginagawa. We should be examples of biblical love. And one concrete example of biblical love is forgiveness. Sinabi ni Pedro, unang Pedro 4:8, "Above all, keep loving one another earnestly, since love covers a multitude of sins." Yung taong tumanda na, mas mapagpatawad na ito kasi mas malaki na ang puso niya sa pagmamahal. And then, sinabi din, siya ay matiisin, steadfast. Alam ninyo, siyempre, pag matanda ka na, ang dami mo ng pinagdaanan, pagsubok sa buhay, karanasan. Yun yung nagpatibay sa'yo sa panahon. Paano kang pinanatili ng Panginoon sa Kanyang biyaya hanggang sa iyong katandaan? Yun ang nagtuturo sa atin ng tunay na pagtitiis, subok na matatag sa panahon. Yung ibang mga translator, ang salitang ginamit dito ay yung pag-asa ng mga matatanda. Love, faith, love, and hope. Triad virtues yan. Na yung mga matatanda na, mas matibay na ang kanilang pag-asa kasi mas malapit na sila kay Jesus. Ilang taon na lang, makakatagpo na nila ang Panginoong Jesus. Kaya kailangan silang magtiis para sa pag-asang ito na meron sila sa Panginoong Jesucristo. Now, I realize I have no more time. So, matatapos ako dito sa seniors, sa mga older men. And sa mga susunod natin pag-aaral, titignan natin yung mga older women, marami, at sa younger women and younger men. Mga kasama kong mga seniors, hayaan ninyong mangusap ako sa inyo, lalo na sa kapwa ko, mga lalaking seniors. Tinitignan ko ang aking sarili at 66. At pagka itong naka-spotlight ng mga katangian ito para sa seniors, para sa older men, ang layo ko doon, mga kapatid. Bagsak ako pag sinuri ko ang aking sarili sa mga bagay na ito. Sa mga description na ito, nakikita ko ang dami kong pagkukulang. Kaya ikaw ngayon, maging tapat ka sa iyong sarili. Alam mo na malayo ka rin dito sa mga katangiang binanggit ni Pablo na dapat meron ang mga older men. Ang layo natin, hindi ba? Pero ito yung encouragement sa atin, maaari tayong lumapit sa mga katangiang ito bilang older men dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa Kanya, sa pagkilos ng banal na Espiritu. Kailangan tayong mag-conform sa mga katangiang ito, mga kapatid, na seniors, na mga lalaki. Maging mapagpigil tayo sa sarili, maging kagalang-galang tayo, maging matino tayo sa ating pag-iisip, maging malakas tayo sa ating pananampalataya, sa ating pag-ibig, sa ating pagtitiis. Yan ang dapat nating pamantayan ng klaseng pamumuhay bilang matatanda. Yan ang biblical living para sa mga senior citizens na mga kalalakihan, mga kapatid ko. Now let me talk to you to end this. Younger men, younger women.
You will never be this if you will not be that now. Ngayon pa lang, mag-umpisa ka na, trabahuhin mo na maging mapagpigil sa iyong sarili, na maging kagalang-galang, maging matino ang iyong pag-iisip, maging malakas ang iyong pananampalataya, maging mapagmahal, maging matibay, matiisin, upang pag tumanda ka na, malapit ka na sa mga katangiang ito na nararapat para sa mga Kristiyanong nagkaroon na ng edad. Mga kapatid, kapwa ko, senior men in the church, let us work together to be good examples, to be examples of biblical living. Dapat ito ang ating maging pamantayan. Ngayon, marami sa inyo dito, ano yung pinagsasabi ni Pastor mo tungkol sa matatanda na dapat ganito ang kanilang pamumuhay? Hindi madali itong utos na ito ni Pablo sa matatanda. Pero kailangan nilang gawin yon. Pero tatanungin kita, paano kung wala si Jesus sa buhay mo? Paano kung ngayon hindi ka mananampalataya? Di lalo nang wala kang pag-asa na maging ganito sa iyong buhay pag tumanda ka na. Kaya ngayon pa lang ang pamamanhikan, mag-umpisa ka sa iyong pamumuhay na umangkop. Pagtanda mo, meron kang ganitong katangian. Kung ikaw ngayon ay sasampalataya, magsisisi at sasampalataya sa Panginoong Jesucristo, unti-unti niyang babaguhin ang iyong buhay. Upang sa iyong pagtanda, malapit na malapit ka sa mga katangian ito. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, sumingi kami sa iyo ng kapatawaran sapagkat pag sinuri namin ang aming mga sarili sa mga katangian ito, pamantayan ng mga matatandang lalaki, kami po ay bagsak. Kaya tulungan mo kami sa iyong biyaya at sa makapangyarihang kilos ng banal na Espiritu na kami ay umangkop sa mga katangian ito. Ilapit mo kami, Panginoon, sa mga katangian ito. Maging halimbawa kami, lalo na sa mga kabataan, ng uri ng pamumuhay ng naayon sa Biblia bilang mga tumanda na sa pananampalataya. Dalangin po namin lahat ng mga naririto ngayon, maging bata man, kabataan man, kanila ring hanapin ang buhay na merong tunay na buhay ayon sa iyong salita. At yun ay magsisimula lamang kung sila ngayon ay iyong ililigtas, babaguhin ang kanilang buhay unti-unti hanggang umangkop sa mga katangian ito. Tinataas namin, Panginoon, ngayon ang iyong pangalan at umihiling ng iyong biyaya sa iyong pagkilos sa aming mga buhay. Bakit dalangin namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen.